Good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Paano nga ba ipinasok at naipasok sa General Appropriations Act ang 100 billion na sinasabi ni Congressman Saldico, no? Si ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ayan. So unang-una mga kaibigan, sabi po ni Senator Ping Lacson, kung magpapasok lamang din daw naman ng insertion si Pangulong Marcos Jr. sa budget, bakit daw ginawa ito through legislative kumbaga stage, no? Ginawa ito sa Congress. So kung magnanakaw lamang din daw ng 100 billion, bakit hindi na lamang diniretso at inilagay sa net expenditure program? Okay? Ito po ang sagot natin diyan. Kaya nga po tinawag na insertion dahil ito ay ginawa beyond the process. Kaya nga po insertion. Hindi po nilagay sa NEP kasi kapag inilagay po sa NEP, hindi po ito matatawag na insertion. Okay? Nakuha niyo yung logic? Kapag yung 100 billion ay inilagay sa net expenditure program, hindi po insertion ang tawag doon. Yun po ay budget, legal, maayos na pinag-usapan at pinagplanuhan. Kaya nga po, mali yung palusot ni Senator Ping Lacson na kung maglalagay lamang din daw ng insertion na 100 billion pesos, ay dapat ginawa ito at inilagay ito sa net expenditure program stage pa lang. Pero ang nangyari, yung 100 billion na yan ay naipasok through legislative pace, no, or proseso. At ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng 100 billion sa bicameral pace. Okay, so bakit sa bicameral? Bakit hindi sa lower house or sa House of Representatives? Bakit hindi sa Senate? Bakit sa bicam ito inilagay? Unang-una, ang budget po ay manggagaling sa bawat ahensya ng pamahalaan. Government-owned and controlled corporation, magsusumite sila ng kanilang mga pipeline projects, ongoing projects na gagawin o isa sa katuparan sa loob ng isang taon. Okay, so 2026 for example. Lahat ng mga government-owned and controlled corporation, magsasubmit sila ng kanilang mga proposal sa Office of the President. Kapag natanggap na po ng Office of the President, yun po ay tatalakayin kasama po ang Department of Budget and Management na kung saan ang secretary ay si Amena Pangandaman. Pag-uusapan ng Office of the President at ng DBM yung mga budget proposals na iyon. At kapag na-decide na po nila kung tama, makatarungan na ayon sa pipeline projects ng Pangulo, ang lahat ng ito ay isusulat at ilalagay nila sa net expenditure program. Ngayon po, kung ang nakalagay sa net expenditure program ay 6.7 or 6.6 trillion pesos, yun po ay ibababa na sa House of Representatives para talakayin. Ang pagtalakay na ginagawa ng House of Representatives ay tinatawag na budget deliberation. Kaya nga po nag-iimbita ng mga resource person, mga head of the agencies, ang House of Representatives para sa budget deliberations. Para nang sa gayon ay ma-scrutinize nila, maimbestigahan nila, matanong nila, mausisa nila ang budget proposal ng bawat ahensya. Halimbawa, ng Office of the Vice President. Ang budget proposal ng Office of the Vice President ay 903 million pesos. Ang 903 million pesos na yon ay isinumiti ng OBP sa Office of the President. Tinalakay sa
Department of Budget and Management at ibinaba sa House of Representatives. Ngayon po, sabi ni Laila de Lima, Shell Jokno, sino nga ba yung isang congressman? Yung isa po ay si Renico. Sabi nila hindi dapat bigyan ng pondo, hindi dapat ipagkaloob kay BP Sara yung proposal niya na 903 million pesos. So ang nangyari, ang suggestion po o suggestion ni Congresswoman Laila de Lima is zero out ang budget ng OBP. Is zero out. Pero syempre, dahil sa hindi naman lahat ng mga kongresista ay anti-Duterte, so merong iba po tumutol. Sabi hindi pwede, hindi makatarungan na gawing zero budget ang Office of the Vice President sapagkat ito ay isang lehitimo na opisina na kung saan ay tao po ang pumili sa posisyon ng Vice Presidente. So hindi pwede na hindi ito bigyan ng budget. Dapat meron pa rin itong budget. Kaya ang nangyari ay binawasan na lamang ang 903 million pesos. So ang nangyari ay 800 plus or 700 plus na lamang ang pondo ng OBP, no, na inaprubahan ng lower house. Inakyat ito sa Senado at sa pamamagitan po ng budget deliberation, no, na kung saan ang counterpart po ngayon, no, ang counterpart po ni Micaela Swansing ay si Senator Win Gatchalian ng Senado. Ngayon, napagdesisyonan po ng Senado na ibalik ang tinanggal ng lower house. So, kaya ngayon mga kaibigan, ang proposal na budget ng OBP ay nananatili pa rin pong 900 plus. Sapagkat hindi po pumayag si Senator Win Gatchalian na bawasan po ang pondo ng OBP. Ngayon, natapos na po ang Senado, natapos na rin siyempre ang Congress. Ngayon po, ang budget deliberation ay pag-uusapan naman ng bicameral committee. Ang bicameral committee naman po ay binubuo ng mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. Pag-uusapan nila ang pinagtibay na budget. Okay? Pag-uusapan nila ang proposal ng House of Representatives, ang proposal ng Senate, at dito po ay aayusin nila yung mga discrepancies, yung mga gap o yung mga differences doon sa kani-kanilang mga proposal. At pag nag-agree na po sila, ito po ay ibababa muli sa House of Representatives para sa ratification. At ibababa rin sa Senado for ratifications. Once it was ratified, ito po ay idediretso na sa House of Representatives for printing na ng General Appropriations Bill. Okay? For printing na po yun. Kapag na-print na po, yun po ay aakyat na sa Office of the President. Okay, so paano po nangyari na naipasok ang 100 billion pesos? Ito po ay opinion lamang natin at maaaring mali, maaaring tama. Pero ganito po yan. Kung ipinasok po ang budget sa NEP o sa Net Expenditure Program, hindi po matatawag na insertion yun. Yun po ay magiging legal, magiging valid. Pero dahil nga po legal at valid yon, dadaan ito sa matinding scrutiny. Dadaan ito sa napakabigat na pagsusuri, assessment ng lower house or House of Representatives na kung saan maaaring yung iba dyan o karamihan dyan ay tututol. Bakit lalagyan ng 100 billion para saan and so on so forth. Okay? So ganun po ang mangyayari. Pangalawa, yung budget mga kaibigan ay inilagay sa bicameral. Hindi po inilagay sa lower house, hindi po inilagay sa upper house. Bakit? Dahil po sa scrutiny na ginagawa. Dahil po sa mahigpit na pagbusisi sa pag-allocate ng budget ay talaga namang mahihirapang makalusot ang 100 billion pesos. Okay, so bakit sa bicameral committee na ilagay? Ito po ay pag-usapan natin. Kaya wag po kayong kukurap at wag nyo pong ibabago ang inyong channel.